So umagang ito, I want to talk to you about what is communion or the Lord's Supper. Luke chapter 22, verse number 20, sa New King James, likewise, He also took the cup, kinuha ng ating Panginoong Jesus ang kopa, at sabi niya, likewise, He took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. Sinabi niya ito para sa kanyang mga alagad nung unang panahon na yon, subalit hindi ito nalimitahan. Sinabi niya ito sa mga nanampalataya sa kanya na tinatawag noon na mga alagad. Ito ngayon ay sinasabi ng Panginoon sa atin. What is communion? Communion is participation in the new covenant. Ang pakikipag o ang pagkukuminyon, pagdampot ng tinapay, pag-inom sa kopa, uulitin ko lang ulit for emphasis sake, hindi isang ritual, hindi isang tradisyon, kundi ito ay pagkilala at pakikibahagi sa bagong tipan ng Diyos sa tao na in-establish sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko lang yung sinabi ng Panginoon, gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. So ang nagpagtibay, kaya nabubo ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay upang pagtibayin ang tipan. Sapagkat ang lahat ng tipan sa Old Testament, makikita ninyo, ay ini-establish siya, pinagtitibay, pinatotohanan, pinagtitibay sa pamamagitan ng dugo. Ang dugo ay nagsisimbolo ng buhay. Kaya kapag nabubo ang isang dugo, nabububo ang buhay. Sa Old Testament, ang tipan ng Diyos ay laging merong dugo. Pumapatay sila ng dugo ng hayop upang mapagtibay ang tipan. Kasi kung walang kabayaran, walang pagbububo ng dugo, walang kabayaran ang kasalanan. Ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So nung nagkasala tayo, parang merong gustong mag-claim sa'yo, akin yan. Kasi nagkasala. At legally, tayo ay pag-aari nung kasalanan. Legal. Na-claim tayo. Pero ni-reclaim tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo. Amen. Kinuha niya tayo, ni-redeem tayo ng Diyos. Binayaran niya ng kanyang dugo upang manumbalik tayo sa kanya at sinabi niyang, akin yan. Yun yung tipan. Amen po ba? Dito sa Last Supper, nang kinuha ng ating Panginoong Jesus ang kopa at sinabi niya, this is the cup of the new covenant in my blood that was shed for you. The blood was shed for you. Sa Old Testament, alam ko maunawaan ninyo ito, merong apat na offering basically. Sin offering, trespass offering, at saka peace offering, at saka yung isang offering. Isang offering. Yung apat na yun basically. Amen. Sa lahat ng iyon ay pinakita ng Panginoong Jesus, siya ito. Siya yung tumupad ng trespass offering. Siya yung tumupad ng sin offering. Ang sin offering ay para doon sa kasalanan, sin nature, na ginagagawa natin naturally. Ang trespass offering ay yung mga sin na nagagawa siya ng willfully. So sin offering, maging yung peace offering ay ginagawa naman yon ng Panginoon doon sa pagre-restore ng ating relationship sa Diyos. Pero lahat ng iyon ay ginawa ng ating Panginoong Jesus na siya ang naging lamb para sa atin. Ang mga offering na ito ay pinapatong nila ang kamay nila bilang simbolo na ang kasalanan ay nililipat doon sa tupa. At ang tupang ito ay papatayin, pagkatapos ng patayin, ang dugo ay nabububo at ang dugong ito ay winiwisik sa templo. Pero parang paglilipat. Panapatong ang kamay doon sa tupa para malipat, symbolism na nililipat ang kasalanan at ang tupang ito ang papatayin kasi kasalanan. Ganon ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Siya yung pinatay. Alang-alang sa atin. Amen. So sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap kay Jesus na Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas.
Jesus, you are Lord. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ang ginawa mo, nilipat mo ang kasalanan mo kay Jesus, at ang kasalanan mo ay pinatawad ng Diyos sapagkat si Jesus ay namatay sa krus sa Kalbaryo. Amen? Dito sa huling hapunan, nung dinampot niya, inulit ng Panginoong Jesus ang tungkol sa tipan o covenant na makikita natin sa Old Testament. Moses took half the blood, sabihin natin blood, and put it on a basin, nilagay niya ito sa parang balde, and half the blood he sprinkled on the altar. Winisik niya sa altar. Verse 7, then he took the book, itong Exodus 24, ito yung pinagtibay din ng Panginoon ang kanyang covenant sa pamagitan ni Moises. Then, verse 7, he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people. Ang binabasa natin, Old Testament na covenant. Ang tawag dito, Mosaic covenant. Ang covenant ng Diyos sa bayang Israel na in-establish niya sa pamagitan ni Moises. Verse 8, and Moses took the blood. Kinuha ni Moises ang dugo, sprinkled it on the people. Inisprinkle niya sa mga tao ang dugo. At sinabi dito sa verse 8, and Moses took the blood, doon pala tayo sa 7 muna, then he took the book of the blood, covenant and read it in the hearing of the people. So yung term, covenant term, at sinabi ng mga tao, all that the Lord has said, we will do. So, ang ginawa, kasi sinabi ng mga tao, gagawin namin. Kasi ang covenant, meron yan siyang dalawang participation. Participation ng isang party, tapos yung ikalawang party, nung binasa na, sila yon yung tao, yung mga tao. Sabi nila, gagawin namin ang lahat na nakasulat sa aklat ng covenant na yan, gagawin namin. Tapos ang ginawa ni Moses, Moses took the blood, sprinkled it on the people. So sige, right? And said, this is the blood of the covenant, which the Lord has made with you, according to all these words. So, na-establish ang covenant ng Diyos sa tao sa pamagitan ng dugo. Dugo ang nag-establish. So, ulitin ko ulit na ang pagkukommunion natin ay hindi lamang pag-alaala, kundi pakikipag-participate o pakikibahagi. Na tayo ay merong tipan sa Diyos sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. He took the cup after supper, and he said, this cup is the new covenant in my blood that was shed for you. Ang new covenant na ito, ang new covenant is a better promised and fulfilled. So, doon nakita natin sa Exodus chapter 24 kanina, 6-8, na itong covenant na ito sa Old Testament. Itong promise na ito, pinangako din ito ng Panginoon sa Jeremiah chapter 31, verses 31 to 34. So, how many years have passed? Ito yung covenant ng Panginoon na establish niya kay Moises doon sa Mount Sinai. Pagkatapos, sa Jeremiah 31, 34, may sinabi ang Panginoon na ganito, behold, the days are coming, says the Lord, so ang Panginoon pa rin ang nagsasalita, when I will make a new covenant in the house of Israel and with the house of Judah. O sabi niya, darating ang panahon na ako ay mag-i-establish ng bagong tipan. Sa bayan ng Israel at sa bayan ng Judah, sabi niya, verse 34, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of Egypt. My covenant which they broke, which though I was a husband to them, says the Lord. O sabi niya, gagawa ako ng panibagong tipan. Bago. Sapagkat ang tipan ay binali nila ang tipan. Hindi sila naging matapat. Kahit na ako ay parang asawa sa kanila, hindi nila sinunod ang tipan. Nung sinabi pa nila na, in everything written in the book of the law, we will do. O dadagdag mo halimbawa, para praise lang, ang yabang-yabang pa nila noon, ang sinabi nila. Pero ganon din, hindi nila tinupad. Right? So sabi ng Panginoon, gagawa ako ng panibagong tipan.
At ang sabi niya sa verse 33, "This is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord." So ito yung tipan niya. Pinakita niya yung tipan, pinaliwanag niya. "I will put my laws in their minds and write it on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people." O, sabi niya sa 34, "No more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord. For they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more." So basically, ganito ang sinasabi. Yung covenant dati, na in-establish ng Diyos sa bayang Israel sa pamagitan ni Moises, ay nakabase sa mga ritual, mga batas at alituntunin. Ang koneksyon at ang relasyon ng Diyos ay nakabase sa ritual at mga alituntunin na dapat nilang sundin. Subalit ang sabi ng Panginoon, darating ang panahon, gagawa ako ng bagong tipan, hindi katulad ng tipan na yon, sapagkat ang tao ay hindi makasunod. Ang tipan na ito ay ako ang gagawa. Ilalagay ko ang aking batas sa kanilang isipan at sa kanilang puso. Ay, ang aking batas ay ilalagay ko sa kanila. Hindi na nila sasabihin na, kilalanin mo ang Diyos, sapagkat kikilalanin ako ng lahat sa kanila mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Ang ibig sabihin niyan, ilalagay ko ang aking espiritu sa kanila sapagkat patatawarin ko sila. Amen. Ang magiging relasyon namin, sabi ng Diyos, ay hindi na nakabase sa mga batas at alituntunin na hindi naman nila masunod, kundi ang sabi niya, ako mismo ang gagawa nito at sa pamagitan ng biyaya, para-paraphrase mo, ako ang magpo-provide ng lamb para sa kanila, aalisin ko sa pamagitan ng dugong ito, at ang lamb na yon, walang iba kundi ating Panginoong Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him, in Him, shall not perish, but have everlasting life. So ito yung tipan. Kaya sabi ng Panginoon doon nung kinuha niya Luke chapter 22 verse 20, "This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you." So sa pagpapartake ng covenant, in-establish ng Panginoon doon, ito yung tipan. Ang tipan dati, Exodus chapter 24, ganon. Base sa mga lituntunin at batas, ito yung tipan na ito. Ito yung bago. Na in-establish hindi sa pamagitan ng dugo ng mga hayop, kundi sa pamagitan ng dugo ko. At ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang kautusan ay iniligay niya sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na inilagay niya sa atin. Nung sinabi niya, "I will put my laws in their minds and in their hearts, and they will know me." Yun ay ginawa niya sa pamagitan ng Santong Espiritu sa buhay natin. Kaya ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, ay pinagkalooban sila ng Diyos ng kanyang Espiritu. Ang Diyos ay nanahan sa loob nila. So kung ang isang mananampalataya ay tunay na mananampalataya, nilagyan siya ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo, na siyang nananahan sa kanya. Itong Espiritong ito, ang parang law ng Diyos sa loob niya, na nagko-convict sa kanya. Amen. At ito yung lakad mo ngayon, hindi na sa pamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin na nakamamatay, kundi sa Espiritu na siyang nagbibigay ng buhay. Amen. So sinabi ng Panginoon yon again sa Jeremiah chapter, nasusundan po ba ninyo ng konti? Nasusundan ninyo? So Exodus chapter 24, di ba sinabi ang covenant kay Moises?
Jeremiah chapter 31 to 34, sinabi ulit ni Lord na ang mali na ano nila, hindi nila nasunod. Sa Hebrews chapter 8, dito naman yung New Covenant na finulfill ng ating Panginoong Jesus. Medyo mabagal lang po tayo, pero may paliwanag ko na maigi sa atin, kaya nag-take tayo ng isang buong service. Sa Hebrews naman, makikita natin, Hebrews chapter 8, verse 7 to 13. Siguro ilista ninyo at mapag-aralan ninyo mga kapatid. Ito mahalaga ito. Kaya tinuturo sa atin ito, kasi hindi nyo kailangan maghintay ng April or March. Pag may sakit kayo, nakakaramdam kayo halimbawa ng sakit, hindi doktor agad yung nasa isip nyo. Hindi gamot. Mag-isip din kayo noon, pero tsaka na. Ang una nyo iisipin, may covenant ako. Kung naiintindihan natin. Kaya lang, baka pagka naman, religyoso lang tayo. Amen. Kaya, I'm taking the time na may paliwanag to sa atin. Kasi this is almost like to me, ang kahalagahan nito para sa inyo at para sa akin, ang kahalagahan nito ay parang this is a matter of life and death. Kaya tinitake natin ito na ganito kasi hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanino man. Pero ang nais kong ipaalam sa atin na meron tayong covenant. Amen. Na kaya nating i-prevent ang mga dapat na i-prevent sa buhay natin na hindi nanggaling sa Diyos. Narito pa po ba kayo? Hebrews chapter 8, verse 7, sabi ng Panginoon, for if the first covenant had been faultless, so sabi niya, may fault ang first covenant. May mali sa first covenant. Then no place would have been sought for a second. Kasi kung walang mali sa lumang tipan, na tipan na establish ng Diyos, hindi na sana nag-establish pa ng bagong tipan ng Diyos. Pero ang tanong, Lord, nagkamali ka pala. Hindi, papaliwanag niya. Sabi niya, hindi ako nagkamali. Yung tao ang may mali. Because finding fault with them. Kanino? So, ang Diyos, hindi siyang nagkamali. Ang may mali yung tao. Finding fault with them sa tao. So, ang tao ang bumasag ng covenant, ng kasunduan. Finding fault with them, it says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant in the house of Israel and with the house of Judah. So, hindi kayang tuparin ng tao ang covenant. Walang sino man makagagawa nito. Tanging isang tao lang makagagawa. Ang Diyos na nagkatawang tao, si Jesus. Walang sino mang tao ang maaaring makagawa. Lahat mababasag ang covenant na ito. Walang sino mang makasusunod. Si Jesus lang. Kaya tayo, nanampalataya kay Jesus. Ang katuwiran natin, I'm getting ahead of myself, ang katuwiran, kabanalan, pagpapatawad, ay nasa Panginoong Jesus. Kaya tayo nakikipagbahagi. Kasi kinikilala natin, kasama ako ni Christ. Pag nagpartake ka ng communion, amen, na mayroong pananampalataya, kinikilala mo ng ginawa ni Kristo ay accredited sa'yo. Amen. Parang ang ginawa niya, ikaw ang gumawa. Sa harapan ng Diyos, ang ginawa, kahit hindi mo ginawa, sa harapan ng Diyos, parang ikaw ang gumawa. Amen. Dahilan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, ngayon, nakikita na po ba natin yung kahalagahan nun? Amen. Na nakikipag-isa tayo sa covenant ng Diyos na established ni Jesus. Sabi ng Panginoon sa verse 8, I will make a new covenant. Ito yung tinutukoy niya sa Jeremiah chapter 31 pa rin, 31 to 34. Sabi niya sa verse 9, not according to the covenant that I made with the fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. So, kino-quote nito ng Jeremiah 31. Because they did not continue in my covenant and I disregarded them, says the Lord. Verse 10, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts.
And I will be their God, and they shall be my people. Kaya lagi natin binabanggit, madalas natin binabanggit dati, pag nagkakaroon tayo ng communion, is we have a God. Hindi ka hentil. May Diyos ka. At ang Diyos, pinangangalagaan niya yung Kanya. Amen. Hindi mo kailangang alagaan yung sarili mo. May mag-aalaga sa'yo. Amen. Ang buhay hindi sa patungkol sa kung paano mo aalagaan ang sarili mo. Ang buhay patungkol sa pananampalataya kay Kristo at sa paggawa, pagsunod sa kalooban niya sa buhay mo. Kaya sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things will be added to you. Yun yung purpose ng buhay. Kaya lang hirap intindihin, no? Madali lang sabihin. Amen. Pero sabi ng Panginoon, because, sana tayo, for this is the covenant that I will make with the house of Israel and after those days, says the Lord. So verse 11, none of them shall teach his neighbor, none his brother, saying, know the Lord, for all shall know me. From the least of them to the greatest of them. Kasi yung knowledge na ito, personal knowledge yan. Meron tayong Espiritu ng Diyos na magtuturo sa iyo kung sino ang Diyos. Katulad halimbawa, ng Espiritong ito na nasa puso mo, nasa loob mo, nung tinanggap mo si Jesus. Ito yung Espiritu na nagsasabing, we cry out, Abba, Father. So, Espiritong yan sa loob mo, sumisigaw, kung tunay kang born again, meron dyan nagwi-witness sa loob mo. Meron akong Ama. Hindi ako orphan. May magwi-witness dyan sa loob mo. Maaring sa mga pagkakataon, makakalimutan mo kung saan ka nakatingin. Pero kung ikaw ay isang tunay na born again, isi-scratch ni Lord yung heart mo dyan. Kaya ang tunay na mga born again, kapag medyo may nagagawang offensive kay Lord, although of course, yung righteousness mo hindi nakabase doon sa ginagawa mo, honestly. Pero, ang tunay na born again, makakaramdam ka ng scratch dyan sa heart mo. Pag inignore mo ng inignore ang scratch sa heart mo na pagkukonvict sa'yo ng Panginoon, eventually, hindi mo na mararamdaman kasi mamamanhid na. Diba, napaso na ba kayo ng plancha? Ilang beses ako napaso ng plancha dati. Pag napaso ka ng plancha, mamamanhid siya. Yung paso, yung part na napaso, kahit na saktan mo, hindi mo na mapapansin, hindi ka na masasaktan doon sa part na yon. Manhid siya, ika nga. So kapag tayo, lagi lang tayong ini-ignore lang natin yung payo ng magulang natin. Ini-ignore natin yung scratch sa heart natin. Mali yung ginawa mo eh. Mali. Wala ka mang naririnig na tinig, pero may nagsasabi, parang mali ito eh. Pero okay lang. Katulad ng pinag-aralan natin noong nakaraan, yung lie ng kaaway. One more time, won't hurt. Isang beses na lang, wala namang makakakita. Okay lang yan. So, mamamanhid siya sa loob. Hanggang sa ini-scratch ng Holy Spirit, pinag-aanuhan ka na yung conscience natin, na si seer ang tawag. Hindi mo napapansin. Amen. But you have the Holy Spirit. Amen. Verse 12, for I will be merciful to their unrighteousness. Magiging mahabagin ako sa kanilang kawalan ng katuwiran and their sins and their lawless deeds. Hindi ko na aalahanin pa. Sabi niya. So, ang relasyon natin sa Panginoon, ay pinalitan ng Diyos yung lumang tipan, pinalitan ng Diyos, yung lumang tipan, pag sinabi natin lumang tipan, Mosaic covenant yan. Ang relasyon ng Diyos at ang koneksyon ng Diyos sa tao na nakabase sa mga alituntunin at pagsunod sa mga rules and regulation, sa pamamagitan ni Moises, pinalitan niya. Ang relasyon ngayon natin sa Diyos ay hindi na sa pamamagitan ng alituntunin at mga batas upang tayo ay magkaroon ng koneksyon sa Kanya at magkaroon ng relasyon, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun yung covenant. So tayo, halimbawa, sa New Covenant, magkamali ka man, kasi magkakamali ka.
Sasabihin ko sa inyo, wala sa ating magiging perpekto habang tayo ay nasa mundong ito. Ang perfection natin si Christ. Darating siguro tayo, kung halimbawa, 100 yung perfection. 100. Pag darating mo 100, perfect ka. Siguro, sabihin natin, siguro sa ating pagdidisiplina sa katawan, siguro makarating tayo sa 99. Pwede. 98, 99. Depende. Amen. Pero hindi ka pa rin perfecto. Amen. Pinalitan niya yun sa bagong tipan, pinalitan ng Diyos ng biyaya. Kaya sabi ng John chapter 1:17, makikita ninyo, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So ang key word dyan, the law was given. Ibinigay, ang batas binigay. Pero ang grace and truth dumating. Persona, hindi lang ibinigay. Hindi siya kasulatan. Hindi siya sulat. Hindi siya mga alatuntunin at batas na binigay. Ang covenant, the old covenant, ibinigay sa pamagitan ni Moises. Ang new covenant dumating sa pamagitan ni Kristo. Grace and truth. Hallelujah. I don't know about you, hindi ko alam sa inyo, pero alam nyo, ang isa sa mga dapat nating ipagpasalamat sa buhay natin, na meron kang Kristo. 2025, wala ka mang bagong iPhone. Wala ka mang bagong laptop. Wala ka mang bagong girlfriend. Wala ka mang bagong bahay. Wala ka mang bagong, anong pangarap mong GoPro. Wala ka mang bago. Huwag mong kalilimutan, may Kristo ka. So, ang communion ay participation, not just symbolism. Una na, ang communion na tinalakay natin ang communion ay covenant. Covenant na better covenant siya, mas mainam na covenant kaysa sa Old Testament. Ito ay ipinangako ng Diyos at pinulfill kay Kristo. Pero ito ay covenant. Ang pagkukommunion ay pakikipagbahagi sa covenant. Ang pakikipag-communion ay pagpa-participate natin at hindi lamang simbolo. So, hindi lang ito symbol, kundi participation. Ang sinabi ng Panginoon ganito, tingnan niyo mabuti ito. Sabi niya, 1 Corinthians chapter 10, verse 16. Kasi may papakita ako sa inyo dito. 1 Corinthians chapter 10, verse 16. Ang sabi niya, si Paul na to, sino tong nagsasalita ngayon? Si Paul. Kanina, ang ating Panginoong Jesus, doon sa Luke chapter 22, right? Verse 20, sabi niya, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Amen? Yun yung that was shed for many. Ito ngayon, si Paul na. Sino to ngayon? Si Paul. So 1 Corinthians chapter 10, verse 16, sabi niya, the cup of blessing that we bless. So wala na si Lord dyan, Wala na si Lord. So, sinulat niya sa mga Corinthian to. Sabi niya, pinapaliwanag niya na ngayon ito, yung communion. Na, in-institute ng ating Panginoong Jesus, pero wala na si Lord. Ito ay ginagawa na nila. Nang wala na si Lord, Pero sabi niya, pinaliwanag ni Paul ang patungkol sa communion, kung paano ko din ipinapaliwanag sa inyo ngayon, Sabi niya, this cup of blessing that we bless, is it not a participation or koinonia in the blood of Christ? The bread that we break. Wala na si Lord, Hindi na ito yung original. Yun yung gusto ko niyong makita. So yung original, wala na. Wala na yung original na cup. Wala na yung original na bread na binasag. Ito na yung sinabi ni Paul. Sabi niya, and the bread that we break, is it not the participation of the body of Christ? So ang bread, ang gusto kong ipakita sa atin sa ngayon, na pagpa-participate natin, hindi lang siya simbolismo. Kasi wala na yan, hindi na yung original. So kung yung original sana, yun pa din yun. Sinabi ni Lord na, this is my body, yun yung sacred. Right? Pero ito ngayon, hindi na. Sabi ni Paul, yung binibless natin, na cup, at bread na binibreak natin, hindi ba yan participation? So ibig sabihin, hindi lang siya simbolo, kundi pagpa-participate mo. So pagkilala mo, pag kumuha ka ng tinapay, huwag mong sabihin biskwit lang yan
Ikaw ay nakikipagbahagi sa covenant. May covenant ako. Panginoon, maaaring ito ngayon ay pinagpira-piraso lang din na skyflakes o subalit Panginoon, ginagawa namin ito. We bless the juice, we bless the bread, and Lord, we participate in the broken body of Jesus, and we drink from the cup in participation of the new covenant that was shed through your blood. Pananampalataya pa rin, hindi po ba? Pero naroon yung kapangyarihan nun sa buhay natin, sa pananampalataya. And the number 2 na participation is reconciliation, and ang nagpa-participate tayo doon sa reconciliation, peace with God. Doon sa na-reconcile tayo sa Diyos. Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Basahin natin itong Colossians chapter 1 verse 21. Even though we were once distant from Him, living in the shadows of your evil thoughts and reconciled adoption, He reconnected you back to Himself. He released His supernatural peace to you, and through the sacrifice of His own body as the sin payment on your behalf, so that you would dwell in His presence. And now there is nothing between you and the Father. For He sees you as holy, flawless, and restored. So ngayon, restored tayo sa Panginoon. Meron tayong peace with God. Dahilan kay Jesus. Tinitignan tayo ng Panginoon, yun yung ini-impose natin sa communion. Pag ating nagpapartake tayo ng communion, kinikilala natin, hindi yung tayo ay makasalanan na nililinis lang, nagpapalinis sa Panginoon. Kundi kinikilala natin that we are forgiven of our sins, we have peace with God. Amen. Kaya tayo nagpapartake ng communion. And number 3, communion is participation or union. Nagpaparticipate tayo doon sa union with Christ or participation in His life. So sa pagko-communion, ito yung mga pinaparticipate natin. Yung pinatawad tayo ng ating kasalanan, meron tayong peace with God, na hindi nagalit ang Diyos sa atin. Meron tayong magandang relasyon sa Panginoon. And number 3, nagpa-participate tayo sa buhay ng Diyos o buhay ni Kristo Jesus. Sa John chapter 6 verse 56, mabilisan lang ito, whoever eats my flesh, sabi ng Panginoon, and eats my blood, and drinks my blood rather, abides in me and I in him. Whoever eats my flesh and drinks my blood. So, paano natin ginagawa yun? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-alala sa Kanyang dugo at sa Kanyang katawan na pinagpira-piraso at sa pag-inom ng dugo. 1 Corinthians chapter 10:17, we who are many are one body, for we are all partakers of one bread. So kinikilala natin na tayo ay nakikiisa sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hindi pakikiisa sa buhay mo dati, kundi ikaw ay nakikipag-isa sa buhay mo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? The covenant, ang bagong tipan, it creates a living union with Christ and His body and the church. So nakikiisa tayo, hindi lamang sa buhay ng ating Panginoong Jesus that we are one with Him, kundi ganun din sa bawat isa sa atin, nakikipag-isa tayo, na kinikilala natin na ang isa't isa sa atin ay kabahagi ng iisang katawan. Yung bread ay participation in the body given for our healing. So pag magko-communion tayo, nakikibahagi tayo sa buhay ni Jesus, nakikibahagi din tayo sa Kanyang kagalingan, sa Kanyang health. Kaya pag magpapartake tayo ng communion, nagpaparticipate tayo sa kagalingan na binayaran ni Jesus. Na by the stripes of Jesus, we are healed. Yun yung pinaparticipate natin na buhay niya. So hindi mo tinitignan ang sarili mo na sakitin, pero Lord, maawa ka, kahabagan mo ako. Although, yun yung magiging tendency natin kung wala tayong revelation o kapahayagan, hindi po ba? Pero sa pagpapartake ng communion is ini-enforce natin at kumbaga ina-acknowledge natin that Lord, I eat the broken body of Jesus, and by His stripes, I am healed. So ang cup is participation in the blood
life ng ating Panginoong Jesus that was purchased by or for our righteousness. And then access to God's presence. Participation na tayo ngayon ay we have boldness to access, to enter the most holy place by the blood of Jesus. Hindi na nalalagpasan na natin yun, pero ang communion is an enforcement. Dito na yung last point natin. Communion is a covenant enforcement and spiritual declaration. Ang communion ay nag-i-enforce what the cross has provided. Sa pagpapartake natin ng communion, ini-enforce natin kung ano yung binayaran doon sa krus ng ating Panginoong Jesus. Number 2, communion is active, not passive. Pag nagko-communion tayo ito ay isang aktibo na gawain at hindi siya passive na tinatawag. Hindi tayo we're not persuading God to move because God has already moved in the cross. Right? He has already moved. We are ina-align natin sa communion, ina-align lamang natin ang ating sarili sa kung ano ang binayaran ng ating Panginoong Jesus doon sa krus sa Kalbaryo. Amen? Kaya sinabi natin that it is finished, it is done. Para bang tayo ay sa communion, para bang sinasabi natin sa pag-i-enforce nito, ay para bang sinasabi natin nasa courtroom tayo na ang verdict is already in our favor. Nanalo na tayo. Pinatawad na. Pinalaya na. We are the righteousness of God in Christ. Our sins are forgiven. Our guilt is removed. Amen. We are the righteousness of God. The devil is defeated. Amen. We silence the enemy. And lastly, communion is like a spiritual warfare. Para siya pakikipag-silence sa kaaway. Kasi kapag tayo ay naniwala sa kasinungalingan ng kaaway, nahi-held bondage tayo, ang panlaban natin doon ay ang katotohanan. Amen. So spiritual warfare is by taking the bread, we resist sickness. At sinasabi natin, we are the healed of the Lord. Taking the cup, resist condemnation. So pag titake ng cup, nire-resist mo din yung condemnation. Na condemnation, of course, bunga na yan ng kasalanan, ng condemnation. Natingnan mo nga, may guilt, may condemnation, right? Pero taking the cup, resist condemnation, and we say that I am the righteousness of God in Christ. My sins are forgiven. My guilt has been removed. Amen. The devil is silenced. I am the righteousness of God in Christ on the basis of the blood that was shed for my sake. Communion also proclaims the Lord's death. Yung proclamation, parang pagpaproclaim in the spirit realm that Jesus is Lord, the devil is defeated, and we are victorious in Christ. Amen? So sa ating paggawa nito, pagko-communion, ito yung bagong covenant na ini-establish sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Nagpa-participate tayo sa buhay ng ating Panginoong Jesus, sa kanyang katawan, kanyang kagalingan, sa kanyang righteousness. Nagpa-participate tayo na kinikilala natin na tayo ay binayaran sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Na tayo ay katanggap-tanggap sa Diyos, meron tayong relasyon sa Diyos ngayon. Tayo ay we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hindi na galit sa atin ang Diyos dahil sa dugo na nabubo sa krus sa Kalbaryo. Amen. Meron tayong kapatawaran sa ating kasalanan, na-reconcile tayo sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at ini-enforce natin ito sa buhay natin sa ngayon.